O, handa na daw ba kayo? Sabi ni ng umiidolo kay Andres Bonifacio, handa ka na ba, kabayan? Aba, nakakita lang ho ng picture ng presidente at ni Zelensky, mukhang ang gusto nang sabihin, giyera na, umpisa na 'to. Hindi ba puwedeng ano lang, kumbaga nandiyan lang sila sumusuporta sa Pilipinas, hindi bang okey na 'yun, gano'n lang muna? Hindi, eh. Natakot na ba ang lahat? Si Binoy mukhang takot na ho mga kababayan, oo. Medyo may pa-question mark, pero habang sinusubaybayan po natin si Robin Padilla mga kababayan doon sa mga kilusan niya, doon sa mga pinaggagagawa niya diyaan sa Senado, unti-unti ho nating nakikita na ang isa sa sabihin na nating numero 1 mga kababayan. Numero 1 na tagahanga ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio mga bossing, lalaban at lalaban yan para sa bayan kahit na sabihin mong gulok lang ang hawak niyan. Kahit na yung kalaban niyan hawak mga malalakas na armas, malalakas na baril, ipagtatanggol ang bayan natin. Ano ho? Para ho yatang kabaliktaran itong si Binoy ni Andres Bonifacio. Sir, ano nangyari ho? Okay na sana no? Napaano naman na kami, ano tawag dito, kumbaga, napapaniwala mo na kami do'n sa mga malalalim mong Tagalog, kapag ang hindi lang ako maniwala yung tinatawag mong general si Bongo. Si Bongo, biyahe po tayo, ingat po tayo sa biyahe. Oh, si Bongo na may palugaw. Samantalang actually, isa naman din po tayo doon mga bossing, nung dati, election, medyo tumitira tayo dati kay Attorney Leni Robredo, mga kababayan, di ba? Yung palugaw-lugaw. Tapos biglang lugaw din yung proyekto ni Bongo para para mapansin. Hindi niyo pa din ba napapansin si Bongo hanggang ngayon? Yung balita 3 milyon ang ginastos na sa 3 buwan sa Facebook para man lang mapansin. Mukhang hanggang ngayon wala pa din pumapansin kay Bongo. Ano po mga kababayan? Eto si Binoy naman ngayon. Naloko na. Boss, siguro naman hindi mo kayang takutin yung mga kapwa natin Pilipino diyan sa handa na ka na ba? Yung ipamumukha mo na mag-uumpisa na ang giyera, malabo iyon. Kami nagugulat sa iyo Kami nagugulat sa iyo Yung tipo bang mala Bonifacio, halos araw-araw yata Bonifacio. Tapos sa puso at isipan mo at sa pagkatao mo, hindi namin makita yung tapang na kagaya nung kay Andres Bonifacio. Kaya naman po, di ba? Kaya naman po, mga kababayan, talagang hahanga tayo sa ating presidente mga bossing. 'Di ba? Kaya hahanga tayo Iba yung tindig ng ating presidente. Kaya naman po, ako natutuwa din po sa mga kababayan natin, mga kapatid natin, na mga kakamping, mga boss. Biruin nyo 'Di ba? Biruin nyo from magkakagalit, magkakabwisitan, magkakaaway. Hindi naman siguro nila tayo tinuturing na kaaway talaga that time ng election. Pero nung nalaman nila, ito palang tao na ito na hindi natin sinuportahan nung election, kumbaga, titindigan yung kung ano yung gusto ng mamamayang Pilipino. Ayan, 'di ba? Pagtindig sa West Philippine Sea. Nakakita si Binoy. Si Zelensky nakita. Biglang nanginig ata ang tuhod. Sabi ni Jenny Baladjay, Bonifacio siya. Naging Bonifacio na. Nakita si Zelensky at takbo at tao. Ano nangyari doon? Robin is still feeling action star. Mukhang magaling lang ho yata mga kababayan at medyo may tapang lang ho yata doon sa mga sa mga nakatulong sa kanya nung panahon ng eleksyon. Yung mas mas tinitindigan pa ho si Kibuloy, mga kababayan. Di ba? Ano yung sabi ni Binoy nung isang araw? Siguro mga ilang buwan na yung makalipas.
masyado ho ako natatapangan sa ating Pangulo. Masyado po akong natatapangan. Ano na yung pagka-Bonifacio mo, sir? Wala na ho yun. Nung panahon lang ng eleksyon yon. Ganon-ganon na lang ho yun. Ano po, kami po, mga kababayan, tayo po, no? Ako, isa din po ako, mga bossing Chief Amo, sir. Handa po akong, kung mabibigyan ako ng pagkakataon na maialay ko ang buhay ko para po sa bansa, mga kababayan. Gagawin ko po. Kasi ito naman po, mga bossing, ipapasok ko ulit ito, no, para po maintindihan ng ating mga kababayan na kumbaga itong kalayaan natin, utang natin ito, mga kababayan, doon sa mga bayani natin nung mga nakalipas na panahon. Hindi tayo magkakaganito, hindi tayo magiging isang malayang Pilipino kung hindi ho dahil sa kanya. So ngayon, ganito, nagkakaroon ng ipitan, no, nagkakaroon ng yung medyo hindi naman talaga matutuloy-tuloy agad eh. Wala naman talagang uusbong na giyera agad-agad dyan. Ano po, sila lang ho iyan, mga kababayan. Yung mga DDS lang, ang mga umuuro, ang yagballs, mga bossing. Di ho ba? 200 likes, Boss Mark. Papasensya na ho doon sa iba. Jocelyn Climaco, James Liao TV, Isko Flores, may tapang lang sa pelikula. Oh. Lorelai Diesener, sabi ni Sir Tony Ninobla, nagbabayad ng utang na loob si Binoy kay Mau Diggs at mag-ingat din kay Ipe. Naku po, Lord. Speaking of Ipe, mukhang etong si Binoy, mga kababayan, ang magiging pamantayan ng taong bayan para malabong makapasok sa Senado si Ipe. Ano ho? Ako ho, mga kababayan, gagawin ko kung ano yung ginawa ng ating mga bayani. Mga boss Chief Amo, sir. Ano ho? Oh. Bakit? Utang natin sa kanila kung bakit tayo namumuhay ng malaya. O ngayon, yung mga kabataan natin ngayon, yung mga anak, mga apo, mga magiging kaapu-apuhan natin, mga boss Chief Amo, sir, hahayaan ho ba natin na maging utos-utusan at sunod-sunuran po ng ibang lahi, ng ibang bayan, mga kababayan? Ay, napaka-unfair naman ho nun. Ano po? Napaka-unfair naman ho nun. Hahayaan na lang natin na maging province of China. Philippines, province of China. Ang Pilipinas, gaya po nung sinabi dati ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, napaka-unfair ho, mga bossing. Ano? Eto, tumindig tayo. Wag nating hayaan, wag nating pabayaan na meron mang nikatiting, no, na makuha ng ibang dayuhan sa ating bayan. Yan po pinagtangguloan ng ating mga bayani. Tapos tayo na namumuhay sa kasalukuyan, hahayaan lang po natin kasi hindi tayo well equipped pagdating sa digmaan. Pwede bang makipag-usap ka? Pwede bang meeting ka sa kanila nang may tapang, hindi yung bobombahin nyo kami? O sige, hayaan na lang natin dyan yan. Sige, okay na, wag na muna natin pag-usapan. Hanggang sa mabulok yung BRP Sierra Madre, wag na muna natin pag-usapan yan. Okay lang. Paano nangyari sa inyo dyan, mga DDS? Kaya kami nagtatanong, yan bang maisog nyo na pangalan dyan sa mga rally ninyo, totoo ba yan? O bigla nyo lang naisipan? No? Kailangan yung mga paggawa-gawa ng mga ganyan, ng mga title ng inyong mga rally, pinag-iisipan nyo, ito ba ay talagang lalapat? Appropriate ba talaga to sa ating mga DDS? Kung hindi, mapupulaan kayo niyan. Kagaya na lang po nung iba. Tinatawag daw ho kaming dugyot vloggers. Dugyot ha? Tumingin kayo sa salamin. Hindi nyo ba nakita kung gaano nanlilimahid ang inyong mga muka? Tapos natawagin nyo kami dugyot, mapupulaan kayo niyan. Sasabihin sa inyo, boss, ikaw nga mukhang hindi naliligo, tapos tatawagin mo yung mga yun ng dugyot.